posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Too Much Can Become. Purihin natin ang Diyos, palakpakan natin because God lives. And because Jesus lives, we live. And we have all the reason to be happy, to be joyful and hopeful. And because Jesus lives, we should have life. But life is a matter of balance. Yan ang batas ng kalikasan na nilikha ng Diyos at umiiral sa ating buhay. Dapat may balanse. At pag walang balance, ang buhay natin naapektuhan, nasisira at kuminsan nawawalan ng ganda. Ang pag-aaral natin, pinamagatang, Too Much Can Become. Saan ba nauuwi ang sobra? Ano ang nagiging bunga ng mga bagay na labis? Salamat aming Diyos dahil kayo Diyos na balance. And because your life and your balance, you like us to be balanced too. You will want us to live balanced lives. Nawa Panginoon, ang kalusugan ng aming katawan, which is also premised on balance, kami Panginoon din magkaroon ng balanced spirituality, balanced thinking, balanced emotion, at nang yung ganda ng buhay aming makita, malasap at maipadama din sa aming kapwa at madala namin sa iyong paanan bilang magandang handog. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Punuan niyo po ang aming mga kulang at nawa Panginoon, ang Espiritu niyo ang maggabay sa amin para makita namin ang mensahe niyo para sa bawat isa sa sandaling ito. Kayo po ang mangusap, kasihan niyo na Espiritu niyo ang inyong lingkod at nawa ang banal niyong layunin para sa amin maganap. May your perfect and holy will for us be done as we hear you, as we obey you, and as we follow your Son, Jesus. Thank you, Father. Fill our hearts with joy and hope and strength. Even our bodies, O Lord, refresh our physical health and strength. And give us eyes that see and ears that hear so we can be blessed by your words. Sit on your power, on your throne, O God. Sit on your loveliness, on your majesty, and may you dispense blessing to your people. In the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior, our teacher, our healer and friend, we pray. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. So ang taong nananalig, sumasamba at may takot sa Diyos, umiiwas sa lahat ng labis. Lahat ng sobra ay kanyang pinag-aaralan at iniiwasan. And fear of God could mean submission and obedience to His law, even to His natural law. So too much, even of a good thing, can have undesirable results. We know that. Too much good food, too much money, too much fun, too much rest can also be disadvantageous. So too much organization can become stiffness. Maganda organized, maganda na nape-predict mo ang mangyayari, may kaayusan, pero ang sobrang organized naman ay hindi na rin makakilos at halos ay paralyzed. It is good to be organized, but too much organization can lead to stiffness, to inability to adjust. Too much centralization, standardization, and codification can discourage and even kill creativity, responsiveness, and relevance. May mga taong sobrang organisado, mahirap silang kasama, oppressive. Wala nang lugar for improvisation, for surprises, and for creativity. And that is how very big organizations and empires begin to weaken, to disintegrate, and even to fall. When they are too centralized, too codified, that local governance is no longer responsive to local needs because they adhere to the central power which is not sensitive to what is happening in the far outposts of the empire. Kaya bumabagsak ang maraming malalaking organisasyon, maging mga pamahalaan at imperyo. Maging sa spiritualidad, pag sobrang nang naging organized,
nagkakaroon din ng mga disadvantages. Halimbawa, yung sobrang tradisyonal, sobrang nakapako sa mga pamamaraan ng mga paniniwala at mga gawi at mga kaugalian ng mga naunang mananampalataya na naging experience ng Israel. Colossians 2:20-22, "Since you died with Christ of the basic principles of this world, why do you submit to its rules? Like do not handle, do not taste, do not touch." So irrelevance happens due to traditional and standard ways made by humans. Nung ang Christianity ay umuusbong, ay naging malinaw sa mga hinipo ng Diyos at pinagpakitaan ng kanyang mga karunungan at nakakita ng mga guidance from the Lord, na kailangang kumambyo, kailangang magkaroon ng mga pagpapalit ng pamamaraan ang dating pananalig upang lalong maunawa ang hiwaga at kapangyarihan ng pagliligtas ni Kristo. Pero marami pong mga Jews hindi handa. Those who were too tied to the tenets and traditions of Judaism were not and could not be ready to accept a revelation that the Messiah had come and that Messiah was Jesus. Kaya sila ay patuloy na natali sa mga kaugalian na dapat sana ay naging epektibo nung araw, pero tinalikuran at iniwan na nung nagkaroon na ng katiyakan at katuparan ng mga pangako sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya yung sobra ring pagiging tradisyonal kahit sa relihiyon ay nagiging sagabal para lumago ka. Too much adherence to organization and policy limits the spirits. And Christianity was a rebirthing from and an outgrowing of traditional Judaism. Kaya sa Acts 15:1-2, some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, "Unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved." This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. Alam natin ang tradisyon na ang mga Hudyo noon, ang lahat ng lalaki kinailangan they should undergo circumcision. It was the command of Moses. It was to give Israelites their national identity against cultural confusion because they were forever being surrounded and engulfed and eaten up by cultures around them. At isa sa mga pamamaraan para manatili silang nakabukod, kilala at nakahiwalay spiritually ay magkaroon ng physical na mga palatandaan that their men are to be circumcised. But then again, when the Lord was born and when the Lord died and lived again, Paul received the revelation that this circumcision will already be spiritual, a circumcision of the heart. That the believers of God will now be distinct and separate from other peoples, not by physical marks, but by spiritual differentiation. Kakambyo na. Meron pa rin pagkakaiba, may pagkakakilanlan, pero hindi na physical lamang at naging spiritual, mas mataas. Pero maraming mga Hudyo hindi handa sa ganong teaching. Kaya yung mga tinuruan nila Paul ng ganitong uri ng paraan ng pakikipagniig sa Diyos and identification with God, ay binalikan ng mga makaluma at tradisyonal ng mga Hudyo at sinabihang, kailangan mag-circumcise kayo kahit kayo hindi Hudyo nung ipanganak. Kahit kayo Gentiles at ngayon naniniwala na kayo, kailangan maging Hudyo pa rin kayo. So too much and outdated tradition and organization and stiffness could mean difficulty in spiritual growth. Too much prescription and imposition can contradict spiritual development and growth. At yan ang naging dahilan kaya marami sa mga sekta ng Kristyanidad ay nawawalan ng kapangyarihan, nawawalan ng attraction, nawawalan ng relevance kasi sobra na sila na nagiging obsessed with policy. Organized religion can be obsessed with man-made rules and can forget the universal spiritual laws that God would like His church to observe first and foremost. Nagiging malaking usapin na kung anong kulay ng uniform, kung gaano kahaba ang buhok, anong kulay ng form na pipirmahan, anong araw dapat mag-worship, yung mga ganyan mga detalye na karamihan naging tradition lang because they proved to be effective in the olden days. But as the realities of modern times change, God doesn't change, the spirit of God's law doesn't change, but our methods can change with the times. At yun ang mga karamihan ay hindi nauunawaan pagka masyadong controlled ang lahat. That there should be zeal, yes, for God, but toleration for people
who probably are not on the same level of zealousness. Kailangan nagkakaroon ka ng lugar sa iyong puso para tanggapin at maging unawain at magustuhan pa at appreciatein yung mga taong hindi mo katulad ngayon ng init ng pananampalataya, hindi mo katulad ng level ng pagkaunawa, kasi iba-iba ng level at iba-iba ng panahon ng mga tao. So any imposition on Christianity became a limitation. For instance, the Hispanization of Christianity made many people believe that to be a Christian or Catholic noong unang panahon, dapat maging Kastila ka. The Americanization of Christianity, especially the Protestant branch, made many people on earth turn believers all over the world into mini-Americans. No? Kasi kailangan na Americanize ang Diyos. The Romanization, sometimes the Australianization of liturgy, na kailangan Hillsong para effective, para maganda. And now, a very current trend, the Israelization of everything para maging makadiyos. Lahat ng mga ito ay mga cultural components lamang. Kumbaga, damit sila, ang mahalaga yung dinadamitan, hindi yung damit. At dahil kung minsan sa sobrang paggigiit ng ilan na dapat maging Hispanized ka or Americanized or Koreanized, Australianized or Judaized or Israelized, ano nangyayari? Nasasakal ka, nakukulong, at hindi nagiging hiyang, hindi nagiging bagay sa'yo ang pagpapahayag mo ng iyong pananalig. That's why it is important to appreciate contextualization. Call it cultural redemption, as we call it, or cultural restoration or reuse. Na ikaw ay merong internal faith in the universal God, pero yung culture ng pananalig mo, yung wika, yung galaw, yung musika, yung paraan ng pagpapahayag ay yung hiyang at likas sa yung kultura, sa yung kapaligiran. Para lalong maging makapangyarihan yon. Yung cultural redemption, si Paul ang nagsimula niyan. Katulad nun, yung mga uncircumcised na mga non-Jews, tinanggap niya sa pananalig at hindi na niya ni-require. That is a cultural redemption. It means you use their culture and the context of their culture as a body for the faith in the Lord who is in heaven. Na hindi mo kailangang palitan yung kultura nila, kundi gamitin mo na lang yung kultura nila, doon mo isakay ang iyong pagtuturo. Kaya hindi nagkasundo agad yung mga conservative Jews at saka yung mga Christian Jews nang nagkaroon ng bagong mga pangitain at revelation from God na pwede kang maging mananampalataya na hindi Jewish ang iyong culture. Yung mga nagpipilit ngayon na kailangan maging Jewish ka na naman, Jewish ang salita mo, Jewish ang suot mo, Jewish ang bigote mo, Jewish ang pagkain mo, Jewish ang tugtog, Jewish ang sayaw, abay nilalabanan nila yung turo ni Paul. Ang sabi ni Paul, to the Jew I was a Jew, to the Gentile I was a Gentile. No? Sabi niya ganoon, to the holy I was holy, to the sinner I was even blending with them. Nag-a-adjust ako, I was everything to everyone. Sabi niya, so that I might win souls for the Lord. So yung Judaization na naman, pagpipilit na maging Israelita ang kultura ng mga Kristiyano, isa na namang pagsasakal, paninikil at pagpipilit, no? Na yan ay hindi magkakaroon ng magandang bunga. Dahil ang mga tao gusto, malaya sila culturally. Ang mahalaga yung spirito. 1 Corinthians 9:21-22, anong sabi ni Paul? To those not having the law, I became like one not having the law, so as to win those not having the law. To the weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all men, so that by all possible means, I might save some. So kung si Paul lang, dinamihan yung sinasabi niya, sasabi niya, to the Filipino, I was a Filipino. To the Ifugao, I was an Ifugao. To the Cebuano, I was a Cebuano. So why not sing Cebuano songs? Why not use Ifugao music? Why not use Tagalog or Bicolano? Sabi ko noon, nag-adjust ako para lalong maintindihan at maunawa at ma-appreciate yung unchanging and universal truth about God. Revelation 7:9-10, pagdating daw ng panahon, ang lahat ng tao haharap sa Diyos. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. So pagharap ng mga tao sa Panginoong Jesus, sa darating na panahon, dala-dala nila, bit-bit nila ang national identity, tribal identity, ang culture, even the language. So dapat hindi ka nakikihiram lang, nakikikopya ng iba, because your natural
national and tribal and linguistic identity will even be known when we face God. So mahalaga ang cultural redemption because God is God of variety, not God of sameness. Hindi dapat lahat ng tugtog sa buong mundo pareho. Hindi dapat lahat ng sayaw, lahat ng patotoo sa Diyos pareho. Iba-iba. So too much religious control can also be disadvantageous to the spirit. Too much wisdom can become disenchantment. Pag sobra kang matalino, madalas lulungkot ka. Pag sobra kang maraming alam o inaalam o binubulat-lat, magkakaproblema ka. Ecclesiastes 7:16, do not be overwise, why destroy yourself? Sabi nga nila, up to a point, what you don't know won't hurt you. Huwag lang sa spiritual things, you should know what can hurt you. Dapat alam mo na may hell, alam mo may judgment para maiwasan mo yon. Wisdom is good, but too much knowledge and too much wisdom can backfire. It can lessen one's childlike wonder. It can spoil the fun and enjoyment of life. It can make a person obsessive with function and system and logic. And too much wisdom and knowledge can cause much worry, therefore much harm. Kung ikukumpara natin yung extreme na matalino at extreme na mangmang, mas masaya yung mangmang. Kasi talagang ang maraming nalalaman, dumadagdag ang bigat na dalahin. Kaya makinig tayo sa pinakamarunong si Solomon. Sabi niya sa Ecclesiastes 1:18, for with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. Halimbawa, mahilig kayo makinig ng balita, manood ng balita, garantisado, lulungkot kayo. No? Bakit nyo kailangang malaman at alamin ang bagay na hindi nyo naman kayang palitan o wala naman kayong kapangyarihan o responsibilidad na baguhin? Halimbawa, isang babae, tinadtad, sinunog, inilagay sa drum, sinementohan, inihulog sa dagat. Kailangan pa ba nating malaman yan? Ano namang bungang idudulot sa atin yan? Maliban na lang kandidata ka na matadtad, na kailangan ka mag-ingat, huwag kang pumunta doon sa mga hindi mo dapat puntahan, huwag mong gawin ang dapat mong gawin. Maraming news hindi natin dapat malaman na nagpapalungkot lang. Hindi na dapat pinagpapapanood yung mga news, yung mga prime time news. No? Lalaki, pinutulan. Bakit po kailangang malaman yan? No? Para lang bumenta. Siyempre, bad news is good news. It's commerce. Kaya ang mga news programs, mga kapatid, nananakot. Para pag lumilipat ka ng channel, magstay ka dahil natakot kayo, manonood ka. Nanggugulat. Ang dami-daming good news sa mundo. Pero pag nanood ka sa mga balita at nakinig ng nakinig, lulungkot ka lang. Ecclesiastes 12:12, of making many books, there is no end, and much study wearies the body. Knowledge and wisdom is a great and are both great tasks and burdens. Yun pong maging marunong, maalam, matalino, at mapuno ng wisdom. Of course, wisdom is knowledge put into good practice. Di nagiging wisdom yun. Yan pong ganong misyon para lang sa konti. Because to be knowledgeable and to be wise is a calling. It's a vocation of some for the majority. Kaya pag pinag-aralan natin ang kasaysayan, marami sa mga philosophers, malulungkot ang buhay. Marami sa great artists that have great bodies of work, tortured spirits, tormented souls, that in their torment, in their deep sorrow, in their anguish, they are able to produce great artworks for humanity. Malaking calling po na maging artist, maging prophet, maging marunong. The wise, the teachers, the preachers, and the prophets that are used by God pay a very heavy price for being wise. At si Solomon na marunong nga nagsabi, pag rumurunong ka, dumadami ang iyong lungkot. Kaya po yung mga marurunong, mga mangangaral, binibigyan natin ng karangalan, binibigyan natin ng respeto, binibigyan natin ng lahat ng magagandang bagay. Kasi yun na lang ang pwede nating isukli at ipalit sa kanila sa bigat na dinadala nila dahil sa kanilang karunungan. Mga karunungan nila na tayo ang nakikinabang, tayo ang natuturuan. Bakit naman pag binabasa mo, hindi mo nakita yung kahulugan nung binasa niya at piniliwanag siya, bigla mo nakita. E di sa kanya ipinakita
nakinabang ka, pero yung pinagpapakitaan ng ganitong malalalim at matataas na bagay, may mabigat na dinadala. Because it is difficult to understand things. And when you understand, mostly, especially if you're responsible, you become sorrowful. That's why prophets had perks. Yung mga prophet, kahit mga hari, pinapagalitan nila, hindi sila ginagalaw. No? Kaya yung mga priest, dinadala ng mga offering. Diyos ba naman ang kumakain ng mga offering? Yung mga priest, di ba? Alam nga namang bumaba yung Diyos, kainin niya yung offering, yung lamb. Ino-offer yon ceremonially, pero kinakain niya ng mga priest. Kasi ito ang pribilehiyo nila, at tanging bagay na maisusukli ng masa, ng karamihan, doon sa mga mangilan-ngilan na ginagamit ng Diyos. Kasi mabigat. At yun lang nakakaalam nito ang makakaunawa. Mabigat pagka meron kang alam. Napakabigat na dalahin ng karunungan. Lalo't meron kang burden para sa hindi marurunong. At lalo at kailangan mong ipaalam sa kanila, hindi nila alam. Daig mo pang nanganganak. Daig mo pang nagluluwal sa hirap ng proseso ng ganong mga bagay. Mga matataas na bagay na nandun sa langit, ibababa sa lupa, sa iyo dadaan. Parang napakalaking voltahe ng kuryente na sa iyong wire dadaan, ikaw yung nakukuryente, ikaw yung nasusunog, ikaw yung nasasaktan, but for the sake of the people. That is the prophetic ministry. Kaya hindi dapat lahat mag-aspire. Sabi nga sa Bible, not everyone should aspire to be teachers. Kasi hindi yan madali. Kung minsan ang nakikita mo lang, tinatawag kang sir, ma'am, nireregaluhan ka ng bayabas, akala mo masarap maging teacher. Pero ang dami-daming hirap at dusa ng ginagamit sa ganyan, lalo't yung mga dumudunong. Mahirap maging marunong para sa kapakanan ng nakararami. That's why it is a very high calling. Too much wisdom can bring you too much sorrow. Kaya pasalamat tayo if we're surrounded by wise people being used by God to enlighten us. Sila yung nagdadala ng bigat. Tayo na lang yung nakikinabang. Kaya nga ministry yun eh. Too much control can become chains. Siyempre, dapat may control para hindi sumabog, hindi gumulo ang mundo. Pero yung sobrang control, kadena na yon. Yung sobrang disiplina, ulungan na yon. Yung sobrang higpit ng magulang, pagdurusa na yun ng anak, hindi na yun para sa kanyang kapakinabangan. Some control is good. Some control promotes order. But too much control can harm the controller. Unang-una namang nasasaktan at nahihirapan yung controller eh. Pag may hawak kang aso, may tali at nagpupumiglas, kaninong kamay ba napapagod? Di ba kamay mo? Para ka nga makarelax, pawalan mo. Kung gusto mo, pero responsible ka kasi, kaya hawak mo. But too much control can harm the controller. It gives you strain. It is hard work. The controller can be rejected. People can be hostile to you and you can be abandoned. Tulad ni Paul. Si Paul, sobrang disiplinaryan. Maraming co-worker, hindi nakatagal. Talagang nilayasan siya. No? Hindi naman ibig sabihin, mali yung doktrina niya, pero personally, talagang sobra siyang strict. Because too much control can also harm the controlled. Kaya nga sabi ng bayan ko, ibon man may layang lumipad. Hindi mo dapat kinokontrol sobra. Alangan namang nilikha ka ng Diyos, binigyan ka ng pakpak, tapos itatali pala yung pakpak mo, hindi ka makakalipad. At ganoon ang ginawa ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng free will. At matapos tayong binigyan ng free will, hinayaan tayong magpasya. Hindi tayo kinokontrol. Kung ang Diyos nga hindi nang kokontrol, why will we control people? Siyempre, kung bata pa, formative years, tinuturuan mo para matrain. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go. Habang bata, when he is old, he will not depart from it. Hindi mo na kailangang kontrolin pag matanda na. Kung naturuan mo ng tama nung bata pa, nakatanim na. May tamang panahon ng control. May tamang panahon ng pagtanggal ng control. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Too much control can cause underdevelopment. Kaya maraming mga anak, sobrang nakontrol ng magulang, ang tatanda na ang liit pa ng isip. Hindi pa makapagpasya, mahina ang loob. Too much control can cause negative feelings. Acts 6:15, 37 to 39, isang halimbawa. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them, but Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. Bakit? Sobrang higpit nga yung Paul. Ayaw nang sumama at hindi nga sumama yung si John Mark. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus.
So yung mga ganyan, hindi na bago. Nung araw pa man, kila Paul pa lang, panahon pa lang nila Peter, nangyayari na may mga personality clashes, mga instrumento ng Diyos, mga pinagpapakitaan ng Diyos sa mga pangitain at katuruan, pero yung kanilang lupang pagkatao, nangingibabaw pa rin paminsan-minsan at kuminsan nagiging sagabal sa kanilang gawain. But it did not deter them from delivering the gospel to us. No? Hanggang sa atin nga, nakarating yung trabaho nila, effective. Although may mga kahinaan at kapintasan sila na personal. Too much control does not allow spontaneity and creativity. This only leads to uniformity or boredom, which is probably the worst prison. Yung ikaw ay mabore. Kasi wala nang bago. Even God does not control people. He gave and He gives free will. It's very exciting because God's Spirit, the free will that goes with it, plus dust, equals excitement. Equals endless possibilities. Can you imagine yung Espiritu ng Diyos, the same in everybody, but not everybody's body is the same, so not everybody's brain is the same. Ang daming possibilities. And one way to appreciate God's creativity and creation is to appreciate our differences, not only our similarities. Kasi nga, iba-iba ang composition. Pagka nag-blood test nga tayo, iba-iba ng chemistry. Pagka nag-test tayo ng blood pressure, iba-iba ng pressure. Pagka tinest ka sa electricity ng iyong katawan, nervous system, iba-iba. No, two people are the same. That's why God is not a God of sameness. There's the same spirit in people, but because we wear different bodies, we are expected to be really different from each other. Hindi dapat problemahin yon, dapat yon appreciated. Ikaw, burara, yung asawa mo sobrang masinop, you must appreciate each other. Kasi kung sobra kang masinop lang, tapos wala namang burara dyan, boring naman ang buhay nyo. Diba? Pag pumasok ka sa bahay nyo ng gabing-gabi, kailangan mo yung aspile, papasok ka, definitely you know where it is. It is nice, but if it's always like that, it can be boring. Maganda kung minsan, nung kapain mo, ang nandun pala, sandwich. Naiwan doon ni burara. May surprise. Ngayon, kung lagi ka namang burara, ang gulo-gulo ng buhay mo, di salamat, merong organized. Kasi lalo sa magkasawa, magkaiba kayo, huwag nyo ireklamo. You can give each other balance. No? At ma-appreciate nyo lalo ang isa't isa. Hindi yan dapat pinoproblematize. Dapat yan, ipinagpapasalamat. Na, hay, salamat, hindi ko siya kamukha. Kasi ang boring naman ng mundo kung katulad mo lahat ang tao. Too much saving can become deprivation. Ang hirap naman kung ang kasama mo sa buhay sobrang matipid. Laging nag-iimpok, di ba? Hindi na kayo makapag-enjoy. Kung ayaw naman mag-impok at laging ubos ang pera, mahirap din. Kaya dapat balance. Balance ang pinag-uusapan natin dito. It is good to save, but too much saving can deprive one of present needs for future and imagined needs. Too much saving can deprive one of rest. At ang malungkot dyan, too much saving can deprive you of kindness and generosity. Pag sobra ka mahilig mag-impok, kadalasan, nagiging bingi ka na sa pangangailangan ng iba. Nawawala na yung kabaitan mo, kagandahang loob. And it can deprive you of spiritual freedom to be godly. Kasi natali ka na sa goal mo, sa savings goal mo. Puro yun na lang ng yun. It can lead to deprivation of the spirit and even of the soul, your emotion. Anong prescription ng Panginoon dyan? Sa mahilig mag-impok? Sa inyo, okay, mag-impok kayo. But, Matthew 6:19, do not store up or save for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Hindi naman sinasabing huwag mag-impok dito, pero sabi, mas dapat yung unahin mag-impok ng kayamanan sa kalangitan. Kasi doon kayo pupunta. Yung kayamanan nyo dito, bagamat magagamit nyo dito at magandang may inimpok din dito, pero hindi naman kayo taga rito, aalis din kayo dito. Baka sa pupuntahan nyo, pobre kayo. Dapat marami kayo doon savings. Kasi nandun kayo forever. Sabi, gather for yourselves treasures in heaven. Mga hindi nananakaw, hindi kinakalawang, hindi naluluma. Para habang lumalapit ang pagtanda mo at kamatayan, lalo kang natutuwa. Dahil mawi-withdraw mo na yung mga dineposit mo sa heaven. Remember, sa heaven lang nawi-withdraw yung deposit mo doon. Pero dito ka sa earth nagde-deposit. Doon ang withdrawal. So ang saya-saya mo ay ang dami kong naipon, ang dami kong kabutihan, ang dami kong kagandahang loob, ang dami kong
impok para sa aking eternal life, di ang saya-saya, hindi ka na insecure. Ecclesiastes 2:18-19, sabi ni Solomon na ang daming naimpok, I hated all the things I had toiled for or saved under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether he will be a wise man or a fool. Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. So dalawang nag-iimpok, yung sa Matthew at sa Ecclesiastes. Yung nag-impok sa kalangitan ng kabutihan, kabutihang gawa, investments in eternity, obedience to God, goodness, kindness, mercy, holiness. Lahat yon tuwang-tuwa dahil doon siya patungo, may enjoy na niya, inipon niya doon. Yun namang dito lang nag-ipon ng nag-ipon, nalulungkot. Sabing ganun, nagpakahirap ako, tapos iiwan ko lang pala to sa manugang ko. Bakit talaga namang mga manugang niyo ang magmamana ng mga iniimpok niyo Mabuti sana kung mabuting manugang. Kung minsan naman hindi, dahil hindi mo napipili. No? Kung minsan nga, sarili mong anak doesn't turn out to be as good as you want. Tapos inubos mo yung buhay mo, nagtipid ka ng nagtipid, nagpakahirap ka, hindi ka nagsaya, iipunin mo lahat, tapos iiwan mo lang pala. Ngayon, hindi masamang mag-iwan. Mabuti yon. Dapat nga may iniiwan tayo sa ating mga anak. Pero hindi ang lahat, iniwan mo tuloy. Wala kang investment in eternity at wala ka na-enjoy sa present. Dapat ina-enjoy mo yung present, may itinatabi ka sa eternity, may itinatabi ka para sa anak mo, para sa asawa mo. Lahat nagkaroon. Hindi pwedeng yung iba nine-neglect natin. Pero ang sinasabi ni Lord, pipili ka lang ng isa kasi kailangan, dapat alam mo ang mahalaga, eternity. Kasi doon ka patungo. Hindi yun naiiwasan. Bawat tik-tak ng orasan, papalapit ka doon. Hindi ka papalayo. There's a time to be born and a time to die. But to die for believers is not to die. We are to live again, to have a new life, and to enjoy all the benefits and all the harvest of everything you have done while on earth. So saving too much can mean self-deprivation of goods, of sleep, even of peace. Tapos iiwan mo lang. Too much thinking can become cowardice. Ang sobrang nag-iisip, nagiging duwag. Kaya ang sabi ni Jose Corazon de Jesus tungkol sa pag-ibig, sabi niya, kapag ikay umiiwas sa sakuna at sa panganib, ay sadyang malinaw at buo pa ang iyong isip. Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig. Kapag umibig, pati hukay ay aariin mong langit. Sinulat niya yun ng mga 1920s pa. No? Totoo pa rin yun at laging totoo. Kaya nakikita nyo yung mga bata na umiibig, sukdang harapin ang Armalite, no? Pupunta sa minamahal, kasi mangmang pa. Subukan nyo na hindi umibig o umiwas umibig. Nakatapos ng college, nag-masters, nag-PhD, nagkatrabaho, sobrang matalino na, ayaw nang umibig. Kasi ayaw na, sabi niya, marami nang wawala sa akin, masyado nang tumalino. Kaya yung mga magulang na ang higpit-higpit ng dalagita yung anak, huwag ka magdonobyo, huwag ka magkaganyan, ganyan. Pag mga 32 na, anak, wala ka pang boyfriend? Yung mga iba, ipinaparipa na yung mga anak nila, may dagdag na, may bonus na mana, no? Magka-boyfriend lang. Kasi naman, pag sumobrang tagal at tumalino, nagwo-worry ka rin, baka wala nang makapartner to sa sobrang talino sa buhay, no? Kaya yung mga bagay na lagi at sobrang iniisip, kadalasan hindi na yan matutuloy. Ganon din yung investment. Siyempre, lahat ng investment may kahalong pag-iisip at may kahalong sugal. Ngayon, kung hindi ka sumusugal, hindi ka mag-i-invest. Anong sabi sa Bible? Those that watch the wind will never plant. Yung sobrang sigurista, wala na yung gagawin. Kaya sika lang, may risk talaga lahat ang buhay. Anak, huwag ka nalang sumama sa swimming, baka ka malunod. Yung pagkaganon ng ganon, okay, mahaba nga ng buhay niya, pero hindi naman niya natikman talagang mabuhay dahil laging safe. Ngayon talagang nag-ingat, nag-aral ng swimming, tiningnan yung lugar, safe naman, tapos nalunod pa sa paglangoy, ibibigay mo na sa Diyos dahil namatay naman siya sa attempt na magkaroon ng real life. Kesa meron siyang life, pero wala namang kabuhay-buhay ang buhay niya dahil sobrang safe. Kaya yung sobrang extreme, iniiwasan din yan. Sobrang ingat mo sa anak, lalo naman nagkakasakit-sakit. Bakit naman yung sobrang daming ipapakain sa mga magiging anak, hindi magkaanak? At yung walang maipakain, pag bilog ng buwan, bilog pati tiyan. Buntis na naman.
Bakit ka buntis? Ang fertile-fertile mo, para kang daga. No? Kasi mahirap. Yun ang blessing ng Diyos. Natitiyak tayo, hindi mauubos ang mahirap. Hindi sila kayang ubusin ng mayaman. No? So, may mga balance lahat ang buhay. But too much deliberation and too much consideration can lead to fear, to cowardice, sa panghihina ng loob. Yung mga Israelites lang ang tatapang pumunta sa gyera. Nung lumabas si Goliath, ang laki-laki. More than 7 feet daw yan sabi nila. Nung nakinig sila sa pananakot ni Goliath, unti-unti silang pinanghinaan ng loob. Si David, hindi, sugod agad. Kaya napatay si Goliath kasi may lakas ng loob. Hindi niya dinaan sa isip. May mga bagay dinadaan sa isip, mga kapatid pinag-iisipan. Pero may mga bagay, habang iniisip mo, lalong wala kang magagawa. Bahala na kayo kung sa kayo lulugar doon dahil parehong biblical yun at parehong totoo. May mga nagtatanong, Pastor, kuminsan po may mga parang contradictory ideas sa Bible. Sabi ng iba A, sabi ng isa B, parehong may verse. Paano po yun? Kung huwag mong problematizein. Pag nasa Bible, di parehong salita ng Diyos. Ibig niyo po sinabi niya pumunta sa east, tapos dito sa kabila pumunta sa west, di contradictory. Ano pong gagamitin ko? Pasalamat ka nga sa Diyos, may east at west, may choice ka. Anong gagamitin mo? Di ko ano yung maganda para sa'yo ngayon, para ka masaya. Bakit po yung baptism may sinasabing pouring, meron sinasabing sprinkling, may sinasabing immersion? Kung ano bang masaya ka ngayon, walang katubig-tubig, sprinkling na lang tayo, nabaptize ka. Buti nga nilagyan ng marami para kami choice. Ngayon, para patayin mo yung naniniwala sa sprinkling dahil ang gusto mo pouring lang at para siraan mo yung naniniwala sa immersion dahil gusto mo, injection. Mali yun. Kasi pinaglalaban-laban mo yung mga salita ng Diyos, kaya nga inilagay niya lahat. Salamat nga, kung minsan hindi lang isa, dalawa pala. So mula dito hanggang doon at anything in between, biblical ka pa rin. God gives you choices. So i-apply mo whatever helps you today. Whatever will make you happy. Total, pareho kami verse. Pero huwag mong awayin yung nakatungtong doon sa kabilang verse. Pareho lang kayo na nakatungtong sa isang malawak na isip at katuruan ng Diyos. Salamat na lang, hindi makitid. May choices ka kumisan. 1 Samuel 17, 10 to 11 and 16. Then the Philistines said, "This day I defy the ranks of Israel. Give me a man and let us fight each other." On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. For 40 days, the Philistine came forward every morning and every evening and took his stand. Dahil sa sobrang pag-iisip ng mga soldiers, at inisip nila, hindi ko kayang labanan to. Kasi ganito hamon ni Goliath. Huwag na lang nating ubusin ang mga lahi natin. Ako na lang ang lalaban para sa lahi namin. Magpadala kayo ng isang representative nyo. Pag natalo ako, talo na kaming lahat. Pag natalo ko siya, talo kayong lahat. Walang lumaban kasi ang laki niya. Pag sobra ka lagi nag-isip, maduduwag ka Pero si David, dahil ang Espiritu ng Diyos nasa kanya, sugod at siya ay nanalo. Minsan may mga Goliath sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan huwag niyo masyadong pag-isipan para may mangyari sa buhay niyo. Lalo't kung nakikita niyo na ang pag-iisip only paralyzes you with fear. Hindi lahat dinadaan sa ganon. Too much regularity and predictability can become boredom and weariness. Dapat ang buhay nilalagyan ng mga spices. May mga pamilya, pag tiktak ng alas 12, nanananghali. Sa alas 3, pagtingin mo sa City Hall, yung relo ng City Hall, nagmemeryenda sila. Alas 6, kumakain. Araw-araw ng buong buhay nila. Walang naiiba. It can become boring. Kailangan may konting iba. Alam na alam mo, anong nga pagkain mong ay, Biyernes ngayon. Pati kinakain, alam mo kung ano yung araw. It's good to have a little order. But, it's good to have excitement and variety also. Ecclesiastes 1, 8 to 10. All things are wearisome. What has been will be again, and what has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new? It was here already, long ago. It was here before our time. So, regular lang yan, mangyayari rin yan. Kung tinatakot kayo ngayon ng mga balita tungkol sa global warming, luma na yon. Kaya ngayong Palawan, dating land bridge, naging island dahil sa global warming.
Tiyakin nyo lang na pag natunaw yung mga yelo sa North Pole, wala kayo sa tabing dagat. Di ba? Lumayo-layo kayo, tumaas-taas kayo. We will survive because God is with us. Siya ang nakakaalam ng nangyayari sa planeta. O nakakarinig ka ng earthquake, luma na yan. Dami-dami na naging earthquake. No? Kaya lang ngayon lumalaki ang damage because we live in high rises. Na kuminsan, hindi safe. Pero sabi nila, talagang pag malakas ang earthquake, yung mga modern high-rises can withstand it better than a bungalow that is poorly made. Kaya nasa technology mo rin, nasa paggawa mo yan. Pero naku, marami na pong earthquake, Pastor. Magugunaw na po ba ang mundo? Pumunta ka sa Greece, pumunta ka sa Rome, lahat ng nakatumbang mga guho-guhong poste doon dahil sa earthquake. Luma na yung earthquake, hindi yan bago. No? Pero alam nyo kung sino talagang lumang hindi nagbabago? Pero laging parang bago, ang Diyos. Kahit ano mangyari, ang Diyos is the same. So we are secure. Hindi tayo dapat laging nag-aalala dyan, natatakot tayo. Sasabihin nila, naku, mauubos na ang langis. Kailan lang ba ginamit ng tao ang langis? Only in the last 100 years. Baka wala pa. Libu-libong taon, di ba, mga kambing, mga baka, mga kalabaw ang humihila ng mga sasakyan, nabuhay din naman sila noon. Pero alam niyo, naniniwala ako dahil may Diyos, at dahil ang tao pinarurunong ng Diyos, ang buhay pabuti, hindi pasama. Nung araw nga, di ba, appendicitis lang, namamatay ka. Kahit Roman emperor ka, kahit yung mga Egyptian pharaohs, pagka ine-x-ray yung mga mami nila, may abscess. Yun lang. Ngayon nga, nirurot canal ka kahit mahirap ka. No? Basta may ibayad ka lang. Nung araw nga, ang mga Roman emperors, nagpapabiyahe pa ng tipak-tipak na yelo, kinukuha sa Alps, sa ibabaw ng bundok, para dalhin sa mga kwarto nila para lumamig-lamig pag tag-araw. Pag dumating sa kanila isang bundok na yelo, isang kamao na lang. Ngayon, kahit isa ka lang kawani sa City Hall na simple, may aircon ka kung gusto mo. Kung ipaglalabad mong meron ka. Papabuti ang buhay, papaginhawa. Pati pagtawag sa telepono, nung araw, pupunta ka pa sa RCPI, pipila ka pa. Ngayon, kahit nasa banyo ka, nagtetelepono ka, kahit ka magbabalot, ha? Meron kang cellphone. Gumiginhawa ang buhay. Yung sinasabi natin na paparumi ang mundo, pero hindi nyo ba alam na napakarami ng bansa, yung mga dati nilang ilog na andudumi, napalinis na nila, kasi nagising na sila. Tayo magigising din dyan. Yung andudumi mga ilog na yan, matatapos yan. Kasi pagsasawaan din natin yung sarili nating dumi. Kikilos tayo, matuto tayo mag-recycle, matuto tayo ng green architecture, green living, dahil nalalaman natin yun ang mabuti. Papabuti ang buhay dahil may Diyos. Hindi yan papapangit. Huwag tayo nagpapadala sa mga bad news na yan. Dahil mawawalan ka ng pag-asa, panghihinaan ka ng loob. Anong mapapala mo dyan? Kailangan kung nasan ka masaya, saan ka hopeful, dun ka. Yun ang reality mo. Kasi kahit anong nangyayari dyan, kung sa kalooban mo meron kang pananalig at nandun ang Diyos sa'yo, hindi ka laging magiligalig. Pero bagamat ang mga bagay regular at predictable, it can be boring. Kaya dapat may mga variation ka. Because the regularity of life gives one a sure foundation. Therefore, it should become a springboard for reinvention and recreation. Dahil sure ka sa mga unchanging laws of God and nature, you can experiment, you can do things, you can apply what you know. Positivism, they call it, that some things do not change. Pag alam mo na ganito ang speed of light, laging ganun yon. Pag alam mo na ito ang power of gravity, if P then Q, E equals whatever, marami kang magagawa. At yung dapat regularity can become the springboard for recreation. Too much cleanliness can become vulnerability to infection. The overly clinically clean becomes vulnerable to infection. They become a weak target of germs. Kaya marami mga anak mayaman na ang linis-linis ng environment, humahangin lang, nagkaka-allergy. Siyempre, pag mayaman, allergy. Pag mahirap, galis. Okay? So, tiyakin mong mayaman ka o mahirap. Ay, may allergy ako. Ang hirap-hirap mo, galis yan. No? Pero mga mayayaman, hindi nagkakagalis kahit kailan. Allergy. No? Pero pag sobrang malinis yung environment mo, ang hina-hina na yung katawan. Magtataka kayo, mga bata sa mga estero, nagsuswimming sa mga estero, pinabubula yung tubig sa buhay na buhay. Ano? Yung mga anak na laging malilinis sa ganyan, konting infection, nasa ospital. A child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. No?
Pag may batang sobrang linis, sabi ko siguro malungkot to. Ang arte siguro ng nanay nito. No? Gusto niya yung anak niya parang Barbie doll, i-display kahit super clean, kahit hindi na mag-enjoy. Mami, gusto kong maglaro, dudumi ka. Gusto kong magpagulong-gulong, duduming damit mo. So ang dumi-dumi ng bata, pero hindi siya, ang linis-linis, pero baka hindi siya masaya. No? Kailangan may balance ka rin yan. Ganon din sa spirituality. Huwag ka sobrang banal. Hindi ako misabi, huwag niyo akong gegerahin. Si Solomon, Ecclesiastes 7:16, sabi niya, do not be over-righteous. Bakit? The overly righteous becomes a target for temptation and test. Tingnan niyo si Job, ang righteous, o anong nangyari sa kanya? Na-test tuloy. No? Sobrang righteous. Pag sobra ka ng anything, nag-a-attract ka ng attention. So the attention of heaven and hell all went to him. Ang hirap nun kahit ka righteous. Ang Panginoong Jesus, dahil siya ay perfect, siya ang sobrang tinempt ni Satan. Well, yung iba naman hindi na tinetempt kasi kaibigan ni Satan no? Ibang usapan na yon. No? Ang kailangan natetempt ka rin dahil may righteousness ka. But when you are overly righteous, you become the object of disdain. Marami ring naiinis sa'yo. At pagka ikaw ang nadapa, maraming magbibigay sa'yo ng judgment. Mahirap yung nagsasalita ng tapos, sabi nila kinakapos. Kaya mga ang supla-suplada, yung pinipintasan ng anak ng lahat, pag yung anak nila na pariwara, pinagchichismisan. Kasi ang taas-taas magsalita. Yung sobrang banal, ginajudge sa lahat ng tao pag siya yung nadapa. Siya ang pagchichismisan at kakarnihin ng lahat. Kasi ang taas-taas ng stand niya. Hindi natin sinasabi na magpakababa tayo para huwag tayong maganon. Pero do not be self-righteous. It's enough to be righteous. But to be self-righteous invites trouble. Because you will make people happy when you fall. Pagka lagi ka nalang ganon. Meron kang sobrang gagandang babae, sabi ng mga iba, I hate you, you're so beautiful. Diba? Kaya pag sobra kang maganda, maghanap ka ng konting flaw, ipakita mo sa mga kaibigan mo para di ka kainggitan. Dahil ang hirap ng kinakainggitan. Bulag ang inggit at sobrang manira ang inggit. Kaya yung mga tao, tuwang-tuwa pagka yung mga artista, ay may nangyari sa kanila, ay merong iniwan ng asawa, ay may nagpakamatay. Actually kasi yung mga pinagchichismisan yan, may inggit. Kasi sabi ay kahit pala sikat sila, hindi sila masaya. Yung natutuwa tuloy yung mga naiinggit doon. So dapat hindi tayo kinakainggitan. Yung righteous ka, don't be self-righteous and over-righteous. Okay ka lang dapat para hindi ka masyadong napapansin. Si Solomon, the wisest man ever, said, and let's repeat that because we began there. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. Ang tunay na takot sa Diyos, pag-iwas sa anumang labis, kahit labis na pagiging relihiyoso. Some people are on fire with God that they burn everyone near them. No? Hindi ka na masarap kasama dahil sobra ka ng relihiyoso. Sa tamang panahon, you share the gospel, but there's a time to be quiet also. Hindi naman lahat ng oras, evangelism. May oras na tahimik ka lang. Because sometimes when you're quiet, that's when you earn your right to be heard next time. Panapanahon. Ang tanong mga kapatid, marami pang pwede tayong pag-usapan na sobra. Siguro sapat na yan, nakita natin na anumang sobra, masama. Saan kaya tayo sobra? Let's be personal. Saan ka kaya sobra, kapatid? Saan kaya ako sobra? Kita nyo pag sobra sa tamis, diabetes yan. Pag sobra sa alat, sakit sa bato. Pag sobra sa lamig, sipon. Pag sobra sa init, headache, sickness. Lahat ng sobra. Mainit man o malamig, matamis man o maalat, basta sobra, hindi maganda. Sobrang ayos o sobrang gulo. Sobrang ingat o sobrang pabaya. Sobrang tipid ka o sobrang gastos. Sobrang linis o sobrang dumi. Pare-pareho yun. Sobrang tahimik, nakakainis kasama. Sobrang ingay, nakakainis din. Sobrang conservative o sobrang modern, wala sa lugar. Sobrang rightist o sobrang leftist, meron ding excesses. Sobrang talino o sobrang mangmang. Sobrang higpit o sobrang luwag ng mga magulang. Too much, even if a good thing can become bad. Godliness is balance. Dapat nating suriin ang sarili natin so that in Christ we live. And we don't only exist, but we have real life. Exciting, powerful, happy, godly,
God-pleasing and also pleasing to people. Ama namin, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapaalala sa kahalagahan ng balansing buhay. Ngayon, Panginoon, sa aming pag-iisip, dalawin mo ang aming isipan at ipamukha mo sa amin kung meron kami mga kalabisan. Baka mamaya, labis sa paggamit ng otoridad, abuse of power, abuse of influence. Turuan mo po kami, Panginoon, na ibalanse ang buhay namin, sapagkat sa balanse may kalusugan ng aming katawan, ng aming emosyon at ang aming espiritu. At sa aming malusog, makabuluhan, masaya, makadiyos na buhay, nawa maghari kayo at nang kami maging mabisang kasangkapan nyo sa pagpapalaganap ng kaharian nyo dito sa lupa. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, ilapit sa Diyos ang mga kalabisan natin at magpasya na ito'y iayos at yung sobrang kulang dagdagan para sa ating kapakanan, sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ama namin, sa pag-iisa at pakikipagniig sa iyo ng bawat anak mong narito ngayon, mangusap po kayo, bigyan kami ng practical application ng mga katotohanan ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Too Much Can Become. Lalakaran
Bakit mahilig ang Pilipino sa basketball? Ang liit naman natin. Ang basketball kasi team game yan eh. Hindi siya individualistic game tulad halimbawa ng golf o tulad ng iba pang mga laro. Kaya gustong-gusto ng mga Pilipino. Kasi ang gusto natin, hindi lang laro, kundi yung may kalaro. Yung may teamwork talaga. Kaya yung pagbabasketball is actually a social interaction. No? At hindi lang yun, napakadali kasi mag-basketball eh. Meron ka lang kaprasong goal, may kapraso kang board, pwede ka nang maglaro. Nagiging popular po. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!